mga balitang pambansa. Naniniwala po si Supreme Court Associate Justice Antonio Co na panahon na para magkaroon ng balasahan sa board ng PhilHealth. Sa pagpapatuloy po ng oral argument sa Korte Suprema kahapon, kaugnay pa rin sa issue ng nailipat na excess fund. Sinita ng mahistrado ang questionabling paraan daw ng PhilHealth sa pag-request ng pondo na nakabase lamang sa pag-compute ng premium rate depende sa dami ng kanilang miyembro. Ang tingin ni Justice Co na lilimitahan ng ganitong formula ang pondo na pupwedeng makuha ng PhilHealth. Lalo't nasa batas naman na marami pa silang pupwedeng mapagkuhanan ng dagdag na pondo na magagamit sana sa pagpapalawak ng mga benepisyo. Kung may sobrang pondo pa rin na natitira, dapat daw gamitin ito lahat ng ahensya. Sumang-ayon naman dito ang State Health Insurer at nangakong ginagawa na nila ito. Ayon pa kay Justice Co, dapat ibalik ng administrasyon ang inilipat na pondo ng PhilHealth na nagkakahalaga po ng 60 billion pesos. Magandang araw mga kaibigan. Nakakadismaya po. Mabuti na lang at nandyan ang Korte Suprema. Sa nangyaring oral arguments kahapon, na booking po, nandyan niya ang batas, yung pag-compute bitaw sa mapunta sa PhilHealth, Universal Healthcare Law, Sin Tax Law, nandyan na sa batas. I-compute na lang yung formula o percentages, i-compute na lang. Just arithmetical computation lang para ang pera mapunta sa PhilHealth. Nako, napag-alaman kahapon, hindi sinusunod ng mga mambabatas. Sila yung gumagawa ng batas, sila rin pala ang hindi sumusunod sa batas. Ganon ang takbo ng oral arguments kahapon tungkol sa PhilHealth. Ito, post ni BOVPX. PhilHealth Senior Vice President Renato Limsiaco Jr. admitted that political negotiation is a principal factor in determining the amount of reserve funds to be fixed by PhilHealth Board even though they are fixed by law. Batas nga sila ang nagpasa ng batas na yan, sila ang gumawa. Naka-fix na yung computation. Hindi rin sinusunod. Ang nangyari, nagkakaroon ng political negotiation. Only in the Philippines. So ito, payag ni Supreme Court Justice Amy Javier. So, sabi niya, so the percentages are negotiated, yung political negotiation, negotiated even though they are fixed by law, like 50% from PCSO, 80% from Sin Tax. Yun na, yung mga naka-fix, nakalagay sa batas. Do you still negotiate? Or it should be automatic? Anong sagot? Your Honor, depending on the amount that will be computed by the Department of Finance, Your Honor, on the percentages. Grabe. Very clear na sa batas. 50%, 80%. Ang daling i-compute. Kasi 50%, hatiin mo lang 80%, ang dali. So, dagdag ni Justice Javier, you know, the amount is a mere arithmetical computation, arithmetical computation. We go by the percentages fixed by law. So, despite the percentages
fixed by law, the actual amount is just a computation. So does it mean that Congress is not following the percentages fixed by law? Anong sagot? Wala. Natamimi sila. So, mambabatas, gumagawa ng batas, sila rin pala ang hindi sumusunod sa batas. Okay, ito yung administrasyon na may magandang kinabukasan. Sige, iboto natin ang kanilang mga kandidato. Kasi ganito yung ginagawa nila, papunta ito sa magandang kinabukasan. Magbasa tayo sa mga comments. Salamat kay Supreme Court Justice Ami Lazaro Javier, Supreme Court Justice Antonio Co, Supreme Court Justice Kagiwa, yung iba pa. Talagang namamayagpag ang ating maestrado sa Korte Suprema. May pag-asa pa tayo. Maibabalik yung pera ng taong bayan. Okay. Bobo Vlog, sabi niya, tama ang sabi ni BP Sara. 2 tao lang may control sa pera ng taong bayan. Noel Balaba, portions of the actual amount collected from PCSO and Syntax went to the pockets of those crooked politicians. Alan Bulakia, Supreme Court, please jail them all. Ipriso. Rodelyn Pastor, pairal kasi ang pagkakurakot, kaya they are always above the law. Kaya dapat maparusahan those people who were involved in these very unlawful acts as soon as possible. Nolan Azuela, who follow the laws nowadays. Even PNP can't do that. Yung basoy. Ned Ancas, these crooks in Congress should be investigated by the Ombudsman. Jess Torres, they are above the law. They get what they want. Draker Scenario Jr., nakafocus kayo sa mga mambabatas, you should also fear the Finance Secretary daw. Oo nga. Dahil yun ang nagkukompute eh. Francisco, horrendous manipulations. They should get to jail. Lionel Corvera, Philippines a lawless society. Lawmakers don't make laws anymore. They are now all budget officers. So, yan po ang kaganapan. Nandyan na, nakafix na yung computation, sundin na lang sana, walang problema. Nagkaroon ng political negotiation. Kung anong gusto ng mga mambabatas, yun ang nasusunod.